Hello our dear viewers, welcome to our channel. This is a continuation of our videos about our vacation going to Tagbilaran, Bohol last November 2023 during nung long weekend noong November 1 na holiday. So previously pinakita namin sa inyo yung update papasok ng NAIA Terminal 3, going through from the check-in counters, papasok ng security and papunta sa mga boarding gates. So sa video naman na ito, ipapakita namin sa inyo yung pagsakay namin or pagboard natin from the bus papunta sa eroplano and before the take off. So kung mapapansin nyo, yung nakasakay tayo ngayon dito sa bus kasi yung boarding gate natin ay nasa remote bay ng NAIA Terminal 3. So hindi natin gagamitin ang mga jet bridges. So since naka-remote boarding tayo, sasakay muna tayo ng bus and then yung bus dadalhin yung mga pasahero papunta dun sa eroplano. So itong flight natin is 5J685 from Manila going to Tagbilaran, Bohol. Ang departure time natin is 4:05 PM and estimated arrival natin sa Bohol is 5:50 PM. So sa ngayon, nakasakay na tayo dito sa bus and since tulad nung nabanggit namin dun sa video namin, priority kasi yung boarding namin because yung wife ko nga nakasama ko dito is pregnant. So itong trip na to is kasama kaming dalawa nung aking wife and kasama din namin yung aming dalawang kabarkada. So bali 4 kami lahat na magkakaibigan na pupunta ng Bohol. So itong mga unang sumakay dito sa bus na to ay yung mga naka-priority boarding. So yung mga matatanda, PWDs, or yung mga mayroong kasamang mga bata. Ayan, umatras na yung bus and papunta na tayo dun sa eroplano. So kung makikita ninyo, ang daming mga bus na yan is lahat yan kulay yellow because Cebu Pacific yung gumagamit nung NAIA Terminal 3. So ang daming eroplano ng Cebu Pacific ang nakapark dito and even their buses. Terminal 3 kasi ito yung home terminal ng Cebu Pacific. So, dominante talaga Cebu Pacific ang makikita nyo dito sa domestic part ng NAIA Terminal 3. Yung ang Air Asia is hati. Merong flights ang Air Asia sa NAIA Terminal 4 and meron din sila sa NAIA Terminal 2. Ang Philippine Airlines, if I'm not mistaken, yung mga domestic flights nila ay nasa Terminal 2 lahat. Yung duration ng bus ride na ito, more or less mga 2 minutes or 3 minutes. Wala naman traffic kasi sa airside kadadaan yung mga makakasalubong mo lang yan. Ayan, mga katulad ng mga tag. Ang sasakyan nating eroplano for this flight is an A321 CEO or the classic engine option. This day is, if I am not mistaken, it is October 27, yung araw na to. This is a Friday. So ayan, malapit na tayo dun sa eroplano na sasakyan natin. Oh, let me correct myself. This day is, yung flight na ito or yung video na ito was taken on October 27, 2023.
So long weekend kasi ito because October 30 is election, barangay election, kaya long weekend siya. Yung 31 is nag-file na lang ng leave. Na-sandwich kasi yung 31, and November 1 is a Wednesday. It is also a legal holiday. So ito na, malapit na tayo dito sa ating sasakyan aeroplano. So ayan, that airplane is a Airbus A321 classic engine option. So kung mapapansin nyo yung wing niya, parang meron siyang shark na parang tail ng shark. Yung tawag nila dyan is yung sharklet. Supposed to be a fuel saving device. So here we go. So tumigil na yung ating bus, and once clear, pabababain na yung mga pasahero and akyat na tayo sa aeroplano. Yan yung nakikita naman ninyo, yan yung parang APU, Auxiliary Power Unit. Habang naka-off kasi yung engine, yan yung nagbibigay ng power sa aeroplano para mapaandar mo yung mga aircon nito. Ayan, so pasakay na tayo, paakyat ng aeroplano. So yung itong stairs pa na gamit, medyo luma to, wala siyang facility kung meron kang wheelchair, so mahirapan kang iakyat yan. So we are now inside the airplane. So ito yung sasakyan nating aeroplano. As I have mentioned, ito ay A321 classic engine option. So mapapansin nyo, ito pa yung lumang lumang eroplano pa to ng Cebu Pacific, ang classic engine option, kasi yung mga bagong A321neo ng Cebu Pacific, iba na yung color scheme ng kanilang upuan, para blue actually. Kung mapapanood ninyo yung ni-review namin na flight namin from Manila to Incheon, yung kulay ng mga upuan nun is color blue na, blue yung scheme. So since kami yung nauna dito na pumasok, kasi nga priority boarding kami, maluwag pa yung mga luggage bin sa taas ng ating mga upuan. So madami pang space na paglalagyan ng gamit. And we are seated here at row number 16. Fortunately, naka-window seat yung nakuha namin. So mabibideo natin mamaya yung pag-take off. So at this point, unti-unti nang pumapasok yung mga pasahero, papasok ng aeroplano para mag-boarding, and ito yung katabi nating airplane. So medyo luma na tong mga upuan na to. If I'm not mistaken, yung mga upuan na to is Recaro. Ito yung tinatawag na slim, mga slim seats. Pre-recline na to, yung mga upuan na to is pre-recline na siya. Hindi mo na pwedeng i-recline further. So kung ano man yung stock na recline niya na angle, yun na yun. Hindi mo na pwedeng recline pa. And yan, merong binalik na ng Cebu Pacific yung mga Smile magazine. So kung sa mga susunod ninyong flight to Cebu Pacific, you can check out the Smile magazine. That is for the October 2023 issue. Itong A321 na to, tulad na nabanggit ko, ito yung CEO classic engine option. Yung mga upuan niya wala pang USB port. Unlike yung mga mas bago na A321 ng Cebu Pacific, yung mga A321 Neos or the new engine options. Yung mga Neos, yung mga merong USB port na pwede mong mag-charge ng mga devices mo. Yan, so yung upuan nito, makikita mo naman, medyo naluman or medyo faded na rin yung leather nung ating upuan. I'm 5'7", so medyo okay naman yung yung laki ng upuan for me. Kakasya naman ako, and so dumadami na yung mga pumapasok na mga pasahero.
Ang advantage pag mauna kang mag-board, syempre is madami pang spaces dun sa luggage bin. So kung meron kang dala-dalang carry-on na luggage, is marami kang mapaglalagyan. So by the way, ang baggage policy ng Cebu Pacific is 1 piece lang yung pwede mong i-hand carry, and it must not exceed 7 kilograms. Although hindi naman naging masyadong stricto yung Cebu Pacific dito sa flight. Wala naman akong nakitang mga na-screen or na screen ng mga luggage, kasi minsan if madaming pasahero and na-foresee ng mga crew na mapupuno yung baggage cabin, nag-a-announce na sila na kung sino man yung mga willing na i-check-in yung kanilang bagahe, ay i-approach lamang nila yung mga crew. Yung airport kasi sa Tagbilaran or sa Panglao, Bohol, mahaba na yung runway nun so yung mga flight doon is hindi siya weight restricted. Unlike sa mga ibang airports na maikli yung kanilang runway, so nililimit lang ng Cebu Pacific or ng mga airlines yung weight na kaya mong dalhin. Kasi kapag sobra yung weight ng eroplano and maikli yung runway, hindi siya safe. For this flight, I'm guessing more than 80% full to. Since long weekend nga, madaming nagbakasyon dito sa Bohol. More or less I think 80 to 90% full itong flight na ito. During the boarding naman, naka-assist naman yung mga cabin crew natin. So if you need assistance, you can approach them. Ang alam ko in general, yung mga cabin crew, hindi ka talaga nila tutulungan na buhatin yung bag mo. Kasi ang mga cabin crew naman, mainly ang purpose nila is yun nga, to ensure yung safety din and security ng mga pasahero. Kasi yung iba kasi parang tingin nila is yung mga cabin crew obligado silang buhatin or iakyat yung mga bagahe ng mga pasahero. Ang nakalagay sa ticket namin, yung departure is 4:05, but I'm guessing yung 4:05 PM ito yung boarding time. Pero yung take off talaga is around 4:45 PM. Ang turn around kasi ng mga domestic flights usually is around 40 minutes. Turn around time meaning ito yung oras na paglapag ng eroplano, they have 40 minutes para i-disembark yung mga pasahero, linisin yung loob ng eroplano, linisin yung laman ng lavatory, i-refill yung mga snacks on board na binebenta, and linisin yung mga upuan para ready na sakyan ng mga sasakay naman na pasahero. So all of those things kailangang magawa ng mga crew, ng ground crew within 40 minutes. So as much as possible, yung mga airlines
gustong-gusto nila na maikli yung turnaround time para mas productive yung kanilang eroplano. So yung utilization rate ng kanilang eroplano is ma-maximize nila. And fortunately naman, Tagbilaran Airport is night rated, meaning kahit gabi ay pwedeng mag-accept ng flight ang Tagbilaran. Yung airport pala sa Bohol is nalipat na pala sa Panglao Island. So since night rated ang airport ng Bohol, kahit dumating ng gabi yung mga flights, kayang-kaya nilang maglanding. Unlike sa mga airport na hindi night capable, kapag wala ng pag nag-set na yung sun, hindi na sila tumatanggap ng flight. Kasi madilim na, hindi na makita ng piloto yung mga markings doon sa runway. Fortunately sa araw na to, fair naman yung weather, hindi maulan. Hindi rin bumabagyo, so walang na-cancel na mga flights. And in terms of passenger mix, halo-halo naman. But syempre, as expected, itong flight na to is dominantly Filipino yung pasahero. But occasionally, meron din namang na makikitang mga foreigners din na magbabakasyon na kasama namin dito sa flight na obviously ay magbabakasyon dun sa Bohol. Papasok pala kayo dito sa eroplano, make sure pa rin na dala-dala ninyo yung inyong boarding pass para just in case na merong nakaupo dun sa designated seat ninyo, ay may way kayo to confirm kung saan ba talaga kayo nakaupo. Kasi nangyayari kasi yon na yung iba nagkakamali sila ng inupuang seat number. So better pa rin na meron kang dalang boarding pass. Ayan, so at this point, ina-explain na nung cabin crew dun sa mga nakaupo sa exit row. Sinasabihan kayo ng cabin crew na tinatanong kayo ng cabin crew if you are willing to assist during emergency kapag ikaw ay nakaupo dyan sa exit row. Kasi kung hindi ka willing mag-assist, kung ikaw yung nakaupo sa exit row, hahanapan ka ng ibang upuan na pwede mong malipatan. And dyan sa exit row pala, ang advantage lang is yung space nung yung upuan is malaki. So pwede mong i-stretch yung inyong paa. Ayan, so at this point, close na yung pintuan ng eroplano. So nag-board na lahat ng pasahero and we are piniprepare na para mag-taxi na yung eroplano. Ayan, so naghahanda na yung mga crew para sa flight safety demonstration. If I'm not mistaken, sa mga A321 na eroplano ng Cebu Pacific, 4 ang number ng crew. Sa dati kasi nilang eroplano na A320, 3 lang.
So kung hindi kayo familiar, yung dating mga eroplano ng Cebu Pacific, ito yung mga Airbus A320, nasa 180 seats lamang ang mga ito. Pero itong A321 na to, nasa around 220, if I'm not mistaken, mga 220 yung upuan ng A321. And yung A321neo, ito na yung umaabot ng mga 240 seats. So ito na, naghahanda na yung mga cabin crew para sa demonstration ng flight safety. Everyone, this is Lara and together with my team, welcome aboard Cebu Pacific, making first moments happen with you. We are now ready to depart. For Tagbilaran in command of the aircraft is Captain Aaron Atarcon, ably assisted by First Officer John Oliver Pangilinan. Our flying time is approximately 1 hour and 5 minutes. Ang lipad na ito ay pinangunahan ni Kapitan Aaron Atarcon, tulong ni Unang Opisyal John Oliver Pangilinan. Tayo po ay lilipad ng mahigit kulang 1 oras at 5 minuto. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seat belt. To fasten, push ends together. Tighten seat belt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air. And push pins inward to release air. Light automatically illuminates once the battery is immersed in water. Do not inflate the life vest inside the aircraft. Please be reminded that unauthorized removal of life vest from the aircraft constitutes theft and is punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartments above you. Immediately grab the mask and pull it towards you. Put it over your nose and mouth. Pull elastic band sideways for snug fit and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you are advised to remove it. Should you be wearing a face mask, remove this first before putting the oxygen mask over your nose and mouth. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. Each cabin door is equipped. Ayan, natapos na yung demonstration ng Cebu Pacific for the in-flight safety. And after that, china-check na ng mga cabin crew kung naka-seatbelt lahat ng mga pasahero. And they also have to make sure na yung mga tray table ay properly stowed and yung mga windows, yung mga window shades ay nakataas. I'm not sure kung ano yung logic kung bakit kailangan nakataas yung mga window shades, but I'm guessing na kailangan makita ng mga crew kung merong sunog dyan sa labas ng eroplano, especially dun sa side na mayroong na makikita mo yung wing ng eroplano. And here we are. So nagtataxi na yung eroplano, and as you can see, and I think narinig nyo na rin na isa sa mga problema ng NAIA Airport is palaging congested yung traffic dito. One of the major reason is yung runways kasi dito. Meron dalawang runway dito sa NAIA pero hindi sila parallel. So instead of being parallel,
sila ay intersecting yung runway na to. Ang problema kapag intersecting yung runway mo, hindi possible ang simultaneous na takeoff and landing ng dalawang flight. So since intersecting nga yung runway dito sa NAIA, salitan, paisa-isa yung pag-take off mo and pag-landing. So nakapila muna itong mga eroplano. For example, itong ATR na to, ATR ng Cebu Pacific is naghahanda para mag-take off. Nakapila na siya sa runway and nakaprepare na siyang mag-take off. Inaantay niya lamang yung clearance from the control tower. And itong airplane naman na to, ito yung kasunod nung sinasakyan naming eroplano, pipila na rin. At this point, inaantay na lang namin yung clearance din namin from the control tower. And ito na nga, papasok na yung eroplano namin dito sa takeoff runway. And aantayin lang din namin yung clearance from the control tower. So, hanggang dito muna itong video natin. Thank you for watching. Yung susunod namin na video after nito na i-upload ay yung video naman during the flight and hanggang sa pag-landing. So kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, i-hit nyo lang yung subscribe button para lagi kayong updated kung meron kaming bagong video na i-upload. And again, thank you for watching.